Narinig mo na ba ang tinatawag nilang Komodo Island kung saan matatagpuan ang kinakatakutang Komodo Dragon? Kung hindi pa, tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang ganda ng Labuan Bajo na matatagpuan sa bansang Indonesia. Bago makarating sa Komodo Island, nag-book muna ako ng flight papuntang Kuala Lumpur, Malaysia through AirAsia Move. Wala pang direct flight from Manila to Labuan Bajo kaya nag-stay muna ako sa Kuala Lumpur at nag-overnight ako sa June Hotel na 1-minute walk lang sa airport. Nabook ko din ito sa AirAsia Move app. Maganda magstay sa June Hotel lalo na kung early or late ang flight mo. Spacious enough naman yung room, air condition, malinis at malambot yung bed. I will create another mini vlog about my stay dito sa June Hotel. Dalawa lang ang flight ng AirAsia from Kuala Lumpur to Labuan Bajo, so ang kinuha namin ang morning flight. Madalas ako mag-book sa AirAsia kasi ang mura ng flight lalo na pag nasa labas ka ng Pilipinas. Kahit hindi naka-promo yung ticket, affordable ang flight nila. Ang gusto ko din dito ay ang kanilang in-flight meals. Gustong gusto ko ang roasted chicken at nasi lemak nila. Ang sarap talaga. Over 3 hours din ang travel namin at nakarating kami ng maayos sa Komodo International Airport. Maliit lang yung airport nila at ang friendly ng mga immigration officers. From the airport, sinundo kami papuntang hotel namin. Around 10 minutes nakarating kami agad sa Eco 3 Hotel. Super nice accommodation namin. Bago kami pumasok sa aming room, sinupresa nila kami ng isang traditional dance. Medyo kinakabahan ako sa sayaw nila pero ang galing nilang sumayaw. Let me give you a quick tour sa aking room. Ang room na nakuha ko ay ang kanilang standard room. Tropical vibe ang theme ng room. Malinis, maayos at mabango. May malambot na bed, flat screen TV, hot and cold shower at complimentary toiletries. Meron din silang room na may sea view. Super maaliwalas dito. Nagpahinga lang kami ng konti at pagdating ng hapon, nakita namin ang napakagandang sunset. Hindi na namin kailangan umalis ng hotel kasi from here, kitang-kita mo dito ang napakagandang view ng dagat. Tinuruan din pala kami nila na magsayaw ng kanilang tinikling version. Medyo nakakaba kasi baka maipit ang mga paa ko. Buti na lang dancerist ako. Huy! Kinagabihan, nag-prepare ang hotel ng dinner sa Green Cherry Restaurant. Nasa loob pala siya ng Eco 3 Hotel. May pizza, pasta, fish at kung ano-ano pa. Ang sarap ng mga food na prepare nila, lalo na yung fish na may sesame seed. Ang sarap talaga. Maaga kaming natulog kasi maaga din ang call time which is 5:30 AM. Maganda na din umalis ng maaga para di kami sabay sa ibang turista. Una namin pinuntahan ay ang Padar Island. Smooth lang yung travel at di maalon. Pagdating namin sa island, nakita kami agad ng cute na sika deer. Then nagkaroon ng konting briefing at sinimulan namin ang pag-akyat. Maganda pumunta dito na maaga para maabutan ninyo ang napakagandang sunrise. Medyo steep yung pag-akyat pero kayang-kaya naman. Pagdating sa taas, mapapawaw ka na lang talaga sa ganda. Worth it ang paglalakad. Very Instagrammable ang lugar. Ang next na pinunta namin ay ang Komodo Island. Dito naninirahan ang karamihan sa mga Komodo Dragons. Bago namin sinimulan ng tour, nagkaroon muna ng konting briefing. Mga carnivores ang mga Komodo Dragons kaya need ng pag-iingat. May 3 kami nakitang Komodo Dragon na palibot-libot sa lugar. Don't worry, safe naman ang tour at may kasama kaming guide na expert sa mga Komodo Dragons. Nakakita din kami ng mga sika deers dito. Sunod namin pinuntahan ay ang Pink Beach. Super ganda ng lugar. White at fine sand siya na nagiging pink dahil sa mga tiny fragments of red corals. The best mag-swimming at sunbathing dito. May mga tindahan din dito kung saan pwede kayo magstay at kumain ng mga noodles at humigop ng malamig na buko. Pinuntan din namin ang isang small sandbar na tinatawag nilang Taka Makassar. Super linaw ng tubig dito at talaga namang masarap magbabad sa tubig. Kung mahilig ka mag-diving or snorkeling, perfect ang Manta Point at Shaba Bazaar. Makikita mo dito ng malapitan ang mga naglalakihang manta rays at mga turtles. Super lapit nila at akala mo didikit sila sa'yo. Super gandang experience ito. Nagpahinga kami sa isang island na tinatawag nilang Pulau Pengpeng. Isang tahimik na isla na may white sand at malinaw na tubig. May mga tindahan din dito nagtitinda ng mga noodles, soft drinks, buko at kung ano-ano pa. Bukod sa Komodo Island, isa sa mga highlight ng tour ay ang paghihintay sa napakagandang sunset at paglipad ng libo-libong panike. Napakaganda ng kulay ng lugar. It's truly a magical place. Nakakamangha talaga. Pagbalik namin sa hotel, nag-dinner kami sa Horny Crab. Sikat ang restaurant ito sa masarap na seafood. Ang generous ng serving at talagang masasarap. Buti na lang at wala akong allergy sa seafood at sobrang na-enjoy ko ang pagkain. Kinaumagahan naman, nag-breakfast kami sa Green Cherry Restaurant. Lakas makabali ng mga food nila. Syempre, the best ang view dito. Sobrang nakaka-relax. After namin mag-breakfast, pumunta kami sa Coco Mama Store kung saan tinuruan kami kung paano gumawa ng pabango. Sobrang sayang experience ito. Ang maganda sa mga products sila, lahat ay natural at hindi nakakasira sa kalikasan.
Bago kami pumunta sa airport, nag-lunch kami sa Pondok Mai Senggo. Pinatikim nila kami ng mga Indonesian local dishes. Ang sarap din ng mga food dito. Madami pang magandang lugar sa Labuan Bajo ang di ko pa napupuntahan. Definitely babalikan ko ang lugar nito. So this is the end of my story. Samahan niyo ulit ako sa aking next adventure.